Kinagabihan, pagkatapos namin magtanghalian, napansin kong matamlay pa din si Madam Olivia. Gosh, baka nagkakaroon na ng epidemya dito. Ang dami ng may sakit. Iniirapan naman ako ni Natasha, pero wala akong pake. Iniirapan ko din siya pabalik. Pumunta na ako ng kusina at kumuha ng pagkain para kay Josefina. Nagpadala din ako ng tubig na malamig at bimpo. Pagkahatid ko ng pagkain kay Josefina at nung pupunasan ko na siya, nagulat ako kasi madami na din siyang butlig-butlig sa kamay, liig at paa. OMG, may bulutong na din si Josefina. Agad kong tinawag si Madam Olivia at nagpatawag naman siya ng doktor. Kaso wala yung doktor dahil nagbakasyon daw sa Bulacan. OMG. Tiningnan ko si Josefina at sobrang init na niya. Namimilipit na din siya sa sakit ng ulo. OMG. Si Dr. Hidalgo, pwede ba siya? Tanong ni Madam Olivia doon sa iba pang mga madre. Napailing naman sila. Nagtungo po noong isang linggo sa Paris si Dr. Hidalgo. Sagot nung isa. Napailing-iling naman si Madam Olivia. Paano ito? Mukhang walang doktor ang maaaring tumingin kay Josefina ngayon. Namomroblemang tugon ni Madam Olivia. Gosh, I have a brilliant idea. Madam Olivia, kung si Juanito po kaya? Tugon ko. Napatingin naman silang lahat sa akin. Tika, bakit ganyan sila makatingin? Kasi di ba nag-aaral siya ng medisina at malapit na rin siyang magtapos, kaya siguro baka pwedeng tignan niya na si Josefina. Dagdag ko pa. Nakatingin pa din sila sa akin at mukhang nang iitsyos pa. Napailing naman si Madam Olivia. Hindi pa siya ganap na doktor. Ipagkakatiwala mo ba sa kanya ang buhay ng kapatid mo? Hamon ni Natasha. Napatingin naman ako kay Josefina na ngayon hirap na. Oo, nagtitiwala ako kay Juanito. Sagot ko at dahil doon, agad na pinag-utos ni Madam Olivia na tawagin si Juanito. Ilang saglit lang, dumating na si Juanito. My God! Magandang gabi po Madam Olivia. Kailangan nyo daw po ang tulong ko. Tugon niya. Napatulala naman ako sa kanya. OMG, nakapangtulog lang siya at gulo-gulo din yung buhok niya. Mukhang nagmamadali siya pumunta dito. Maraming salamat Juanito. Halika, maaari mo bang tingnan ang kalagayan ni Josefina? Tugon ni Madam Olivia. Lumapit naman si Juanito at napatingin siya sa akin at dahil doon, agad akong umiwas ng tingin. Huwag kang mag-alala. Binigay naman ni Carmelita ang pahintulot na tingnan mo ang kanyang kapatid. Binigay din niya ang buong tiwala niya sa iyo. Dagdag pa ni Madam Olivia. Nanlaki tuloy yung mga mata ko. Gosh, bakit nilalaglag din ako ni Madam Olivia? Napatingin naman sa akin si Juanito at mukhang nagulat din siya sa sinabi ni Madam Olivia. Napayo ko na lang ako. OMG. Agaw buhay na si Josefina. Tapos may time pa si Madam Olivia na asarin ako kay Juanito. Hinipon naman ni Juanito ang noo at pulso ni Josefina. Mataas po ang lagnat ng binibini dahil mayroon po siyang bulutong tubig. Tugon ni Juanito tapos may kinuha siya sa briefcase na dala niya. Madam Olivia, mas mabuti po kung lumayo muna ang iba pang mga kasamahan nyo dito sa dormitoryo dahil nakakahawa po ang sakit na ito. Dagdag pa niya. Napatango naman si Madam Olivia. Kagabi hinatid ni Josefina ng pagkain si Helena. Pagaling naman na ang bulutong ni Helena, kaya akala namin hindi na ito makakahawa. Sabi pa ni Madam Olivia. Napatingin naman ako kay Juanito. Iniisip niya siguro ngayon si Helena.
Mas nakakahawa po ang sakit na ito kapag pagaling na, kung kaya't mas mabuting lumayo po muna kayo. Sabi pa ni Juanito. Ginoong Juanito, maaari po bang tignan din ang aking kapatid na si Helena? Tanong ni Natasha at napatingin kaming lahat sa kanya. Binigyan naman ako ni Natasha ng ano ka ngayon, Lok? Napatingin naman sa akin si Juanito. OMG, humihingi ba siya ng permiso? Binibining Carmelita, gusto ko lang naman malaman kung mabuti na ang kalagayan ng aking kapatid. Kung kaya't huwag ka nang mangamba. Kailangan din ng kapatid ko ang tulong ni Ginoong Juanito. Dagdag pa ni Natasha habang nakatingin ng diretso sa akin. Nasinis niya siguro na humihingi ng permiso sa akin si Juanito. Wala naman akong magagawa. Baka gusto rin naman ni Juanito makita si Helena. Sino ba naman ako para pigilan yon? Sige. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang nagsalita si Madam Olivia. Tama na yan. Mukhang pagod na rin si Ginoong Juanito. Malaki na ang naging abala natin sa kanya. Tiningnan naman na ni Dr. Ramiro si Helena kahapon at sinabi niyang magaling na si Helena at hindi na nito kailangan pa ng gamot. Sabi ni Madam Olivia. Napairap naman si Natasha at tiningnan ulit ako ng masama. OMG, babalatan na ata niya ako ng buhay. Ginoong Juanito, anong mga gamot ang kailangang inumin ni Josefina? Tanong pa ni Madam Olivia kay Juanito. Ito po, ihalo niyo po ito sa tubig. Hindi na natapos ni Juanito yung sinasabi niya kasi nagsalita ulit si Madam Olivia. Pasensya ka na, iho, ngunit abala ako sa mga gawain dito sa kumbinto. Kay binibining Carmelita mo na lang ibigay at sabihin ang mga dapat gawin. Sabi pa ni Madam Olivia sabay tingin sa akin. What the? Nananahimik ako dito eh. Huhu. Napanganga naman ako. Ako? Tiningnan ko si Juanito at hindi rin siya makatingin ng diretso sa akin. OMG, ang awkward talaga. Isusulat ko na lang para hindi mo makalimutan. Sabi ni Juanito sa akin pero hindi siya nakatingin. Gosh, baka makahalata yung iba kasi nauutal din ngayon si Juanito sa harap ko. Huhu. Agad naman siyang kumuha ng papel at nagsulat. Nag-umpisa namang magbulong-bulungan yung iba pang babae na kasama namin dito sa kwarto. Oo, Noise, sinasabi ko na nga ba? Huhu. Hito. Sabi ni Juanito pagkatapos niya magsulat at inabot niya sa akin yung papel at mga gamot. Parang bigla namang tinamaan ng kuryente yung buong katawan ko nung naramdaman kong nagdikit yung pahalad namin. Oh my gosh, anong nangyayari sa akin? Sige po, magandang gabi. Paalam pa ni Juanito sa amin at tumingin pa siya sa akin bago tuluyang umalis. Pagkalabas niya ng kwarto, napahinga ako ng malalim. Wow! Grabe! Parang nabunutan ako ng tinik nung makaalis na siya. Hindi pa talaga ako ready na makita siya ngayon. Huhu. Kinabukasan, hinatidan ko ng pagkain si Josefina pero nagulat ako nang makita ko si Helena sa loob ng kwarto habang tulog pa si Josefina. Nalulungkot ako dahil sa akin nahawa si Josefina. Tugon ni Helena. Nilapag ko na yung dala kong pagkain sa katabing mesa. Kamusta ka na? Pasensya na kung hindi ako nakabisita sa iyo. Ayaw kasi kami palapitin ni Madam Olivia sa kwarto mo. Tugon ko. Mahigpit na pinagbawal talaga ni Madam Olivia ang bumisita muna kami kay Helena. Pero sadyang makulit talaga si Josefina. Ayos lang iyon. Batid ko naman na nakahahawa ang aking sakit kung kaya't naiintindihan ko naman na hindi kayo maaaring makalapit muna sa akin. Sagot ni Helena. Grabe, para siyang Maria Clara. Sobrang hinhin niya talaga at ang ganda niya rin kahit pa medyo may kaunting piklat yung pulutong niya. Sa braso niya, maganda pa din siya.
walang duda na maraming nagkakagusto sa kanya. Isa na nga dun si Juanito. Hays. Carmelita, maaari bang ako na lang ang mag-alaga kay Josefina? Total hindi naman na ako makakahawa sa kanya at gusto ko din gantihan ang ginawa niyang kabutihan sa akin. Sabi ni Helena. Napatingin naman ako kay Josefina. Gusto ko din siya alagaan. Kahit papaano, sobrang napamahal na din ako kay Josefina. Ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Nagkabulutong na din naman ako. Sagot ko. Hays. Naalala ko nung 15 years old ako, 2 weeks akong hindi nakapasok noon. Dahil sa bulutong, di tuloy ako nakasama sa Christmas party namin. Talaga? Wala akong matandaan na nagkabulutong ka. Nagtatakang tanong ni Helena. OMG. Gosh, Carmela. Nakalimutan mo na ikaw pala si Carmelita sa panahong to. Wow. Mukhang di pa talaga nagkakabulutong si Carmelita. Pero katawan ko naman to, kaya hindi ako mahahawa. Kaso ang pagkakaalam ng mga tao dito, never pa nagkabulutong si Carmelita. My gosh. Ha? Oo nga pala. Akala ko tigdas at bulutong pareho lang. Magkaiba pala yon. Palusot ko na lang sabay tawa. Tumawa din si Helena, pero in mahinhini style na pagtawa. Samantalang mukha namang pangmangkukulam yung tawa ko. Sige, ikaw na lang muna bahala kay Josefina. Maraming salamat Helena. Sabi ko habang tumatawa pa din at naglalakad pa palabas sa pinto. Mukhang hindi siya ma-convince na pwede akong lumapit kay Josefina kasi nagkabulutong naman na ako. Oo nga pala, nakasulat sa papel lahat ang bawal at pwedeng pagkain kay Josefina, pati na rin yung mga gamot na iinumin niya. Dagdag ko pa sabay turo nung papel na resita ni Juanito na nakalagay sa tabi ng lampara. Kinuha naman ni Helena yung papel at pinasa. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang madaling gumaling si Josefina. Sabi ni Helena habang nakangiti. Inimagine ko tuloy yung sarili ko na tulad ni Helena na sobrang hinhin. Hays, huwag na lang, di sa akin bagay, haha. Pero bago ko isara yung pinto, narinig kong tinawag niya ulit ako. Carmelita, may sulat ba na pinaabot sa iyo si Juanito para sa akin? Hindi na kasi niya ako sinusulatan mula nang bumalik siya dito sa Maynila at hindi rin siya dumalaw dito. Malungkot na tugon ni Helena. Oh gosh. Abala kasi siya sa pag-aaral at alam mo naman, mahigpit dito sa kumbinto at alam din ng lahat na pinagkasundo kami baka kung anong isipin nila kung... Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang nagsalita si Helena. Naiintindihan ko naman, handa akong maghintay at alam kong wala ka din namang nararamdaman para kay Juanito, hindi ba? Tanong niya na nagpalaki ng mata ko. Oh my goodness, hindi ko na malaya na napanganga pala ako dahil sa tanong niya. Alam ko ring tapat ang pag-ibig mo sa aking Kuya Leandro, di ba? Dagdag pa niya. Napatangon na lang ako at pinilit kong ngumiti. Oo na naman. Sagot ko sabay alis na. Wow. Baka kung ano pang itanong ni Helena. Kinakabahan ako. Pagkatapos ng tanghalian, narinig kong nag-uusap si Madam Olivia at Natasha sa kusina. Madam Olivia, linggo naman ngayon. Maari po bang makapasok dito ang mga bisita? Tanong ni Natasha. Sumilip naman ako sa gilid ng pinto. Gosh, may dit siguro to si Natasha, kaya ganyan magmakaawa kay Madam Olivia. Sige, basta iharap mo muna sa akin ang iyong bisita bago ko payagang pumasok dito sa loob. Sagot ni Madam Olivia. Matamlay pa din siya. Ano kayang nangyayari kay Madam Olivia? Magkakabulutong na din ba siya? Shucks, di pa ako ready makita ulit si Juanito. Huhu.
Napangiti naman ng todo si Natasha at nagpasalamat ng bongga kay Madam Olivia. Agad naman akong umakyat pabalik sa kwarto kasi baka maabutan ako ni Natasha na nakikinig sa usapan nila. Siya na may date. Tika, saan di ba ngayon? OMJ, may date din pala kami ni Juanito. Sabi niya manonood kami ng teatro ngayon, pero saan kami magkikita? Baka susunduin niya ako dito. At dahil sa sobrang excited ko, agad akong naligo ulit at nagbihis ng bonggang-bongga at nag-ayos ng todo-todo to the highest level para sa date namin mamaya. Habang nagsasalamin ako at pinagmamasdan ko ang kagandahan ko, char, walang kukontra, haha. Narealize ko na wala akong masyadong accessories dito sa dormitoryo. Bukod dun sa diamond ring na bigay ni Leandro na tinago ko sa jewelry box. At dahil feeling ko lalo akong gaganda kapag may alahas, sinuot ko na din yung singsing. Nagulat ako nang biglang bumukas yung pinto. Carmelita, may bisita ka. Nakangiting sabi ni Ninita at binigyan niya ako ng "Your boyfriend is waiting" na dearlock. Isa siya sa mga kasamahan namin dito sa kumbinto. Maliit lang siyang babae pero maganda siya. Mahaba at straight ang buhok niya at maputi rin siya. Iwan ko ba pero napangiti din ako. OMJ, I can't hide this anymore. Pagkalabas ko ng pinto, nakita ko si Helena na nakatayo katabi ni Ninita. Sasabihin ko sana na ipapasyal lang ako ni Juanito at wala nang ibang ibig sabihin yon, kaso inunahan niya na akong magsalita ni Helena. Huwag kang mag-alala, may lakad din ako. Sabi niya sa bayo ko at halatang pinilit niya lang ngumiti. Magpapaliwanag pa sana ako, kaso agad na siyang bumaba ng hagdan. Aw, bakit parang nagigilty ako, huhu. Susundan ko sana siya, kaya lang biglang kumapit si Ninita sa braso ko. Nag-uuma po sa kagwapuhan ang lalaking naghihintay sa iyo sa ibaba. Napakaswerte mo talaga, Carmelita. Pang-iityos pa ni Ninita. Binigyan ko naman siya ng "Don't you dare make agaw to my boyfriend" look. Siyempre finil ko yung moment pababa ng hagdan. At habang humahakbang ako pababa, naaninag ko na si Juanito na nakapang soldier outfit. Shucks, bakit naman magsusuot ng pangsundalo si Juanito? Gulat akong napatingin sa lalaking nakangiti sa akin ngayon sa baba ng hagdan, si Leandro. Magandang hapon, binibining Carmelita. Nakangiting bati ni Leandro at inilahad niya ang palad niya sa tapat ko. Oh no, anong ginagawa niya dito? Nagpalingon-lingon naman ako sa paligid. Wala si Juanito. Gosh, so ibig sabihin, si Leandro pala talaga yung naghihintay sa akin. Nakita ko namang nakatayo sa gilid si Natasha at Madam Olivia. OMG. So si Leandro pala yung pinaalam ni Natasha na bibisita dito mamaya. Anong ginagawa mo dito? Bulong ko kay Leandro. Napangiti naman siya at parang matutunaw ako dahil sa sobrang titig niya sa akin. Nagpalingon-lingon pa ulit ako sa paligid, baka biglang dumating si Juanito. Oh no. Gusto kong sorpresahin ka, kaya hindi ko na pinaalam na darating ako. Ngunit huwag kang mag-alala, pumayag na si Madam Olivia na lumabas tayo. Sabi pa niya. Napatingin naman ako kay Madam Olivia pero wala siyang reaksyon. Gosh. #feeling betrayed. Mukhang pinaghandaan mo ang lakad natin. Napakaganda mo ngayon, binibining Carmelita. Halika na. Tugon pa ni Leandro. Magre-react pa sana ako, kaso hinawakan na niya ang kamay ko at inakay pa palabas. Oh my gosh. Bago kami sumakay ng kalisa, napatigil ako. Tika, baka kung anong sabihin nila. Nakatakda akong ikasal sakay. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang nagsalita si Leandro at todo pa din yung smile niya. Kaya nga nagdala ako nito.
Sabi niya tapos inilagay niya yung puting balabal sa ulo ko. Parang yung bilo na nasa ulo ni Virgin Mary. Ayan, hindi ka na nila makikilala. Sabi pa niya tapos tinaas niya pa yung balabal hanggang sa bibig ko. Nagulat ako nung napatitig siya sa lips ko. Oh my gosh. At dahil doon tinakpan ko yung lips ko. Tara na. Sabi ko sabay sakay sa kalisa. Habang nasa kalisa kami, naiilang naman ako kasi nakatingin lang sa akin si Leandro. Ano ba yan? Gabi-gabi habang nasa misyon ako sa Cavite, palagi kita iniisip. Sabi pa niya, OMJ. Magsisimula na naman yung mga cheesy pick-up lines niya. Iniisip ko kung iniisip mo din ba ako. Sabi pa niya, napalunok na lang ako. Hay, kaasar. Carmela, kailangan mong gawin to. You need to make landi-landi kay Leandro para magka-happy ending din sila ni Carmelita. Oo na naman. Hindi ka rin maaalis sa isipan ko. Sagot ko, gosh, hindi ko nakiri ang pinagagawa ko. Talaga? Ang ibig mo bang sabihin, tayong dalawa na muli? Nakangiting tanong ni Leandro at umupo siya sa tabi ko. Ha? Masyado namang mabilis. Hindi pa kita sinasagot. Ulit. Sabi ko. Hays, tinakpan ko naman yung lips ko kasi baka bigla na lang ako halikan ni Leandro. Malay ko ba kung ilang beses na sila naghalikan ni Carmelita. Ayoko lang madamay no? Hindi ako susuko. Asahan mo yan. Nakangiti niyang tugon tapos kinindatan niya ako. What? Napatulala na lang ako. Ilang sandali pa biglang tumigil na yung kalisa. Nandito na pala tayo, mahal. Dagdag pa niya. Tapos bumaba na siya ng kalisa at inilahad yung palad niya sa tapat ko. Gosh, ang haba talaga ng hair ni Carmelita. Nandito kami ngayon sa isang classic na formal Spanish restaurant. OMJ, napapanganga lang ako sa nakikita ko. Sobrang bongga at elegant ng lugar na to. Pangmayaman talaga. Anong gusto mo? Tanong ni Leandro. Nakaupo na kami ngayon sa isang round table. At hindi pa rin ako makagit over sa dami ng paintings at chandelier sa resto na to. Ang ganda naman dito. Sabi ko hindi ko na talaga mapigilan ng sobrang pagka-amazed ko. Kasing ganda mo. Narinig kong sabi pa niya at dahil doon, bigla akong napaiwas ng tingin sa kanya. Wow, huwag subukan Leandro. Magre-react pa sana ako kaso biglang may nagsalita mula sa likuran namin. Carmelita, Ginoong Leandro? Gulat na tanong ni Sonia habang nakahawak siya sa bisig ni Ignacio Corpos. Nanlaki naman yung mga mata ko at hindi ko na malaya na napanganga ako nang makita ko kung sino pa yung ibang kasama nila Sonia. Si Helena at Juanito. Napatingin si Juanito sa akin, sabay tingin din kay Leandro at binalik niya ulit yung tingin niya sa akin. My gosh, dare dayari. Gosh, bakit ang sama ng tingin ni Juanito?
Sumanib na ba siya sa asosasyon ni Natasha na balatan ako ng buhay? Help me! Nanganganib, Carmela.